At sa ika-4 na yugto, pinapakita ang building na kung saan si Mr. Xu at ang kanyang isang bodyguard ay nag-uusap. Mr. Xu? Masamang balita. Si Chumo, yung masamang bata na yun, nagbo-broadcast ngayon. Banggit ng bodyguard. Walang anuman sa gayong bagay. Anong kaguluhan ito? Mahinahon na sagot naman ni Mr. Xu. Hindi, Mr. Xu, pakinggan mo ako. Ito ay hindi lamang anumang karaniwang broadcast. Ito ay Secret Land broadcast. Si Chumo, ang binata, ay totoong napili na maging tagapagligtas. At pinatay ang isang halimaw na hayop sa Secret Land. Okay, alam ko na ito. Anong nangyari kay Xia Xiaoming, yung empleyado na sumubok na magpakamatay kaninang umaga? Ilagay lahat ng sisi sa kanya para sa kawalan sa proyekto. Gastusin sa medikal ng nakatatandang kapatid ni Chumo, isulat na rin sa pondo. Ituring ito bilang kondisyon para sa pagkakasundo kay Chumo. Sagot ni Mr. Xu. Mahal kong Mr. Xu, iniisip ko kung naisip mo na ba ang posibilidad na hindi handa si Chumo na magkaroon ng kapayapaan sa atin. Sambit ng bodyguard. Iniisip mo ba na handa akong makasundo dahil natatakot ako sa kanya? Isang simpleng praktisyon ng sining ng pakikipaglaban na sa pamamagitan ng purong swerte na pagtamo ang pagpatay sa hayop matapos ang 100 taon na pagsasanay. Ano ba kung isa siyang immortalyadong practitioner? Ang pag-iral ng mga practitioner ay hindi kailanman naging lihim sa mga pangunahing personalidad sa lipunan. Sa anumang oras, maaring magdulot ako ng maraming immortalyadong practitioner upang pagsamahin ang pag-atake kay Chumo. Kung hindi handa si Chumo na magkasundo, maari na lang akong tumulong para siya'y maging isang mortal. Sagot ni Mr. Xu. 1 oras na mula nang magbukas ang Secret Land. Ang sitwasyon ay unti-unting nagbabago, patuloy na nilalabanan ng mga immortalyadong practitioner ang mga malalakas na halimaw na demonyo. Maupo po tayo, mga kababayan, at patuloy nating purihin ang ating mga bayani na nagliligtas. By the way, dapat din nating pasalamatan si Mr. Ji Sheng sa kanyang napaka-professional na komentaryo upang maunawaan natin ang mga detalye ng labanan. Sambit ni Miss Kelly. Ngunit sa palagay ko, kapag nagkomento si Mr. Ji Sheng tungkol kay Chumo, ang epekto ay napakagaling. Parang gusto ko ngayong imbitahan si Mr. Ji Sheng na makasama sa isang talk show. Pabiro na nakangiti na wika ni Miss Las Bishuang. Pasensya na. Wala ako sa mood para sa biro. Ang sitwasyon ay hindi gaanong maganda kumpara sa iniisip mo. Mula sa paglitaw ng halimaw ng 10 dekada, hanggang sa 100 taon, at ngayon 200 taon, ang kahirapan sa Secret Land ay magiging mas mahirap sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga kriteria ng Secret Place. 100 taon halimaw, 100 na lakas. 200 taon halimaw, 300 na lakas. 300 taon halimaw, 500 na lakas. 400 taon gulang na halimaw, 1,000 na lakas. 500 taon gulang na halimaw, ang lakas ay 2,000. Kapag lumabas ang 500 taon gulang na halimaw, ang mga practitioner ay haharap sa pinakamahirap na pagsubok. Paliwanag no Mr. Ji Sheng. Sa bagay na ito, may iba akong opinyon kaysa kay Mr. Ji Sheng. Ang mga tagapagligtas ay naglalaban para sa kanilang mga buhay, at dapat tayong magtiwala sa kanila. Tulad ng dati, sino nga ba ang makapagsasabi na kayang madali ni Chumo na patayin ang 100 taon halimaw na demonyo? Speaking of which, tingnan natin ang studio ni Chumo. Baka makagawa siya ng bagong himala. Paliwanag ni Miss Kelly. At pinakita na ang monitor kung saan na andoon si Chumo. At ito ang bumungad sa kanila. At naglabasan muli ang mga komento sa monitor mula sa manonood. Halos hindi ako makahinga sa kakatawa. Si Miss Kelly ay mali rin. Huwag lapitan ang studio na ito o malalaman mo kung ano ang masaklap. Upang magbigay buhay muli ng himala, matulog ng payapa ng kalahating oras sa mapanganib na Secret Land. Binigyan ko siya ng tip at siya'y agad na nakatulog. Baliw na tagapagligtas. Magising ka, nasayang mo ang aking mga coin ng kapalaran. Sa ngayon, mas gusto ko pang ipakain ang mga coin sa mga baboy. Kung hindi ka makakakuha ng trabaho, huwag ka na lang magpanggap na tagapagligtas. Tumayo ka at hanap ka ng trabaho. Okay, marami na ring masipag na tagapagligtas doon, at kung ganyan ka lang, walang silbi ang suporta. Mas mainam pang manood na lang ako ng Bai Meng Jun sa kabilang studio, nanonood din ako kay Bai Meng Jun.
Kakatapat lang niya ang 200 taong monsters. At ngayon ay mukhang hinahamon niya ang mas malakas pang monster. Gwapo at magaling. Komento mula sa iba't ibang manunood. Si Chumo mismo ay hindi isang immortal practitioner, kaya't ang ating mga inaasahan ay dapat makatarungan. Panatilihin natin ang mga komento na marerespeto at nakatuon sa paksa. Wika ni Miss Kelly. Ipinapahayag ko ang aking pagsang-ayon kay Miss Kelly na siya'y tao lamang sa huli. Nang pumatay si Chumo sa Monster Beast gamit ang pag-atake ng yon, sa katunayan, hindi ito gaanong madaling gawin tulad ng ipinakita. Dapat itong isang matinding pag-atake na maaaring gamitin sa pamamagitan ng paulit-ulit na pag-iwas sa mga atake ng demonyo upang makakuha ng oras. Paliwanag naman ni Mr. Jisheng. Ang kalagayan ni Chumo ay tunay nga'y medyo nakakadismaya. Dahil nabanggit ng bullet screen si Bai Mengjun, tingnan natin ang kanyang studio. Wika naman ni Miss Las Bishuang. At nang paglipat as monitor para kay Bai Mengjun. Naglabasan muli ang mensahe mula sa mga manunood. Si Mengjun ay napakagwapo. Sige na, mahal kong Mengjun. Binigyan kita ng tip. Bagong dating lang ako mula sa live studio ni Chumo, tila may tunay tayong tagapagligtas dito. Komento ng manunood at biglang pinakita ang akmang pag-atake ng halimaw kay Bai Mengjun. At lumabas muli ang komento mula sa mga manunood. Ang screen ay puno ng usok. Bakit? Sino ang nanalo? Ang puwersa ng halimaw ay labis na malakas. Habang mas maraming usok, mas kaunti ang pinsala, magiging maayos si Mengjun. Ayan na. Lahat, maglagay ng mga coin para kay Brother Mengjun. Masiglang sambit ng mga manunood. Halimaw na demonyo. Harapin ang hamon ng isang demonyong nilalang 300 taon gulang, isang halimaw, ang lalaking ito ay naghahanap ng kamatayan. Banggit ni Mr. Jisheng. Ginoong Jisheng, hindi ba't ilang tagapagligtas na ang pumigil sa 300 taon halimaw dati? Tanong ni Miss Kelly. May mga kwento na tungkol sa ilang tagapagligtas na nagtatangkang talunin ang 300 taong gulang na halimaw dati. Sa kasalukuyang kwento, ang pagpatay sa 300 taong gulang na demonyong halimaw ay nagawa ng mga pangunahing alagad ng 4 na paaralan. Ang kanilang mga kakayahan at talento ay nasa pinakamataas na antas sa kanilang mga kapwa. Si Bai Mengjun, bagamat isang simpleng praktisyante na may karaniwang kwalifikasyon, ay nagtagumpay na talunin ang isang 200 taong gulang na demonyong halimaw na itinuturing na milagro. Ang pagtangka na labanan ang isang 300 taong gulang na demonyong halimaw ay itinuturing na isang pagkilos ng pagpapakamatay ayon sa katuwiran. Sambit ni Mr. Jisheng. Yan na lang ba ang kayang gawin ng halimaw matapos ang 300 taon na pagsasanay? Talagang nadidismaya ako. Kailan ko kaya matatagpuan ang taong aking kakayahan ipagtatanggol ng buong lakas? Wika ni Bai Mengjun ang puno ng tiwala sa sarili. At naglabasan ulit ang mga komento ng mga manunood. Maganda yan. Okay si Mengjun. Ayun, mukhang mali na naman si Ginoong Jisheng. Ngayon wala na si Chumo. Teka. May lumabas sa guho. Ang batang ito ba si Chumo? Sino ba namang nagsabi na wala si Chumo dito? Ginoong Jisheng, natuklasan ko na kung bakit ako nagkamali. Talagang wala ng pag-asa. Galing lamang ako sa live studio ni Chumo, at ngayon nakikita ko na naman si Chumo sa kwartong ito. Ito na ba ang tinatawag na tadhana? Komento ng mga manunood. Pagkagising ko matapos matulog, nakita kong gumuho ang bahay. Tunay nga palang peligroso ang Secret Land. Pare, kailangan mo ba ng tulong? Mukhang matigas na kalaban ang halimaw na yan, relax na sambit ni Chumo. Diyan ka lang, huwag kang aalis. Kaya ko itong harapin ng ako lang. Sagot ni Bai Mengjun. At dito na po natatapos ang yugtong ito. Maraming salamat po sa panunood. Huwag niyo pong kalimutan pindutin ang like at subscribe button para updated ka sa mga susunod pang videos. Salamat!